What's up mga maganda at mga pogi? Sa loob ng maraming taon, akala ng mga tao na kaming mga OFW ay nabubuhay kami sa pangarap. Magandang trabaho, magandang sahod, magandang address, tahimik na lungsod, at lahat ng bagay na karaniwang itinuturing na simbolo ng tagumpay. Pero may isang bagay na hindi nakikita sa mga litrato: kalungkutan. Dahil minsan, ang pinakamagandang apartment ay maaari ring maging pinakamalungkot na kulungan. At minsan, ang kayamanan o ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga lugar na inaakala nating simbolo ng tagumpay. Kaya ginawa namin ang desisyong ikinagulat ng maraming tao. Iniwan namin ang luho at bumalik kami sa Cebu. Welcome back to the channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang bakit pinili namin ang simpleng buhay kaysa prestihiyosong buhay na akala ng marami ay pangarap. Kapag nasa abroad ka, maraming tao ang nakatingin sa resulta. Hindi nila nakikita ang kapalit. Nakikita lang nila ang sahod, pero hindi ang lungkot. Nakikita nila ang kondo o ang apartment, pero hindi nila nakikita ang katahimikan. Nakikita nila ang larawan, pero hindi ang pakiramdam. May mga gabing nakaupo ako sa isang maganda at komportableng apartment, pero pakiramdam ko wala akong community, wala akong koneksyon, at wala akong lugar na tunay kong matatawag na tahanan. Habang tumataas ang status, parang may mga bagay din unti-unting nawawala. Mga birthday, mga simpleng salo-salo, mga ordinaryong sandali kasama ang mga kaibigan. At doon ko napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi sapat ang prestihiyo or prestige kapag wala ang presence. Dahil ang tagumpay na hindi mo na ibabahagi sa mga taong mahal mo ay may limitasyon din ang halaga. Isa sa pinakamalaking pagbabago pagkatapos naming bumalik ay ang paraan ng paggalaw namin sa lungsod. Sa abroad, halos lahat ay kontrolado. Parking, sasakyan, GPS, diretso sa pupuntahan. Pero dito sa Cebu, iba ang rhythm. At alam nyo, mas nagustuhan ko ito kaysa inaakala ko. Dahil kapag pasahero ka, napipilitan kang magmasid. Napapansin mo ang lungsod. Napapansin mo ang mga tao. Napapansin mo ang buhay. Sa halip na maging nakakainis ang commute, unti-unti itong nagiging bahagi ng mindfulness. Hindi ako nakakulong sa isang climate controlled na bubble. Parte ako ng community. Parte ako ng araw-araw na kwento ng lungsod. At minsan, mas mayaman ang karanasang iyon kaysa sa anumang luxury vehicle. Nung nasa abroad kami, malaking bahagi ng buhay namin ay nakatuon sa pagkahabol ng mas malaking kita, mas mataas na sahod,
mas magandang benepisyo, mas malaking ipon, at walang masama doon. Pero may tanong nagsimulang gumulo sa isip ko. Para saan ba ang lahat ng ito? Kung kailangan mong isakripisyo ang halos lahat ng oras mo, ano talaga ang binibili mo? Nang bumalik kami sa Cebu, may isang bagay kaming nabawi. Oras. Oras para sa isa't isa. Oras para sa kaibigan. Oras para mabuhay. Hindi lang para magtrabaho. At doon ko natutunan na sa panahon ngayon, ang pinakamahalagang status symbol ay hindi luxury watch, hindi luxury condo, hindi luxury car, kundi kalayaan sa oras. Hindi perpekto ang Cebu, at hindi rin dapat nating ipanggap na perfect ito. May traffic, may init, may ingay, may mga bagay na nakakainis araw-araw. Pero alam nyo kung ano ang natutunan ko? Ang mga imperfections nito na mga ito ang nagbibigay ng balance pagkatapos ng maraming taon sa mga sterile at sobrang organisadong kapaligiran. Parang may buhay ulit dito. Nakakagulat man sabihin, pero mas malinaw ang isip ko ngayon. Di na ako natatakot na mamukhang hindi mayaman. At ito ay hindi dahil sa mas tahimik ang paligid, kundi dahil mas konektado ako sa reality. Mayaman sa relasyon, mayaman sa koneksyon. Habang mabilis na nagbabago ang Cebu, madaling mahulog sa parehong bitag. Mas malaking bahay, mas malaking sasakyan, status, maraming bagay. Pero ngayon, iba na ang tanong namin. Hindi na, paano kami magiging mas successful? Ang tanong ngayon ay, paano kami magiging mas present? Dahil sa uli, ang mga bagay na tunay na maaalala natin ay hindi ang mga binili natin, kundi ang mga o ang mga taong nakasama natin, ang mga alaalang nabuo natin, at ang pamana na iniwan natin sa ating komunidad. Maraming tao ang naniniwala na ang luho ang sukatan ng tagumpay. Pero pagkatapos ng lahat ng karanasan namin, iba ang naging konklusyon ko. Ang pinakamahal na bagay na maaari mong ariin ay hindi bahay, hindi sasakyan, hindi bank account, kundi isang buhay na totoo sa kung sino ka. At para sa amin, natagpuan namin yon dito, sa init, sa ingay, sa gulo at sa puso ng Cebu. Kung bibigyan kayo ng pagpipilian, mas malaking sahod sa malayong lugar o mas simpleng buhay malapit sa pamilya, ano ang pipiliin nyo? I-share nyo ang inyong mga sagot sa comments. Want to hear ang inyong pananaw tungkol sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share sa mga OFW, balikbayan at mga taong nag-iisip kung saan talaga matatagpuan ang magandang buhay. Maraming salamat po sa panonood, at tandaan, ang pinakaluhong bagay sa mundo ay hindi ang mamahaling buhay. Ito ay ang buhay na hindi mo kailangang takasan.